Ilang barangay sa Tuguegarao City apektado pa rin ng pagbaha. Ilang residente natutulog na sa mga tent sa gilid ng kalsada. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galvan. Hanggang bewang pa rin ang baha sa mga bahay na ito sa Barangay Sentro 10, Tuguegarao City, Cagayan. Bagamat patuloy ng bumababa ang antas ng Cagayan River, ang problema, walang kanal o anumang outlet na lalabasan ng tubig mula sa kanilang lugar. Kaya naman, aasa na lang ang mga residente sa magandang panahon para humupa ang baha sa kanilang lugar. Kaya kailangan namin dito, pati yung mga yung drainage ang kailangan Pag wala, ito, maintain namin pa. Ilang araw, hindi mawala yung tubig. Imbes sa evacuation center manatili, nagtayo na lang ng tent ang mga residente na ito sa Gomez Street. Lahat ng kanilang appliances at iba pang gamit pinagkasya sa tent. Dito na rin sila natutulog ng ilang gabi. Save lang namin mga gamit namin, ma'am. Mabantayan lang namin. Kaya hindi na kami lumikas, yung mga bata na lang, yung mga apo ang lumikas. Ang ilang residente nangangamba raw bumalik sa kanilang bahay dahil sa takot na muling umapaw ang tubig sa ilog. Si Overflow Bridge ang meron tayong problem pa as of the moment. Kasi nga ay siya ay, how would I say it, may water pa rin siya. Pinag-aaralan na ngayon ng lokal na pamahalaan na isailalim sa state of calamity ang syudad. Sa datos ng LGU, lampas na sa 30,000 individuals ang apektado ng baha. The reports just came in parang 10 plus million sa agricultural, and then sa livelihood malamang mas madami dahil ang daming 4 days na walang pasok, yung mga toda drivers namin, tricycle namin dahil walang pasada, 8,000 sila ma'am Nakaalerto naman ang Office of the Civil Defense Region 2 sa posibleng epekto ng Bagyong Leon. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon.